Minamahal kong mga kapatid, kay Kristo lalong-lalo ng lahat ng mga kaparokya dito sa St. Pancratius Parish. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang malaking biyaya ang kaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito na magkatipon sa banal na misa sa okasyon ng pagtatalaga ng isang bagong parish priest para sa San Pancracio Parish, kasama ang ating mga kaparian, pati na ang ating Vicar Foreign sa vicariate na ito. Sa araw na ito, sa kabila ng ito ay araw ng linggo at busy-busy ang ating kaparian. Mga kapatid, magnilay po tayo ngayon sa ating narinig na pagbasa tungkol sa talinghaga ng alibughang anak. Naranasan na ba ninyo ng ang makinig sa Ebanghelyo o sa mga pagbasa sa misa at sa homily ng pare ay pakiramdam mo ba na parang tinamaan ka ng salita ng Diyos? Na-experience nyo na ba yon? Di ba mayroong kasabihan sa Tagalog, bato-bato sa langit, ang tama ay huwag magagalit. Minsan sa isang recollection, binago ng kaunti ni Bishop Ted Bacani ang kasabihang iyon. Ang sabi niya, bato-bato sa langit ang tamaan ay mabukulan sana. Panalangin daw yon ng mga pari na may pinatatamaan sa humilya, pero madalas hindi naman umiepekto. Hindi bumubukol, kumbaga. Kung minsan nga daw, lalapit pa yung tao na pinatatamaan at sasabihin sa pare, Father, ang galing-galing ng homily ninyo. Ang daming tinamaan. Hindi niya alam, siya pala yung pinatatamaan. Failure pala si Father. Ang binasa natin sa ating Ebanghelyo mula sa chapter 15 ni San Lucas ay ang tinatawag na Parables of Divine Mercy. At ang tinutukan sa ating gospel reading ngayon ay ang pangatlo sa tatlong parables. Pero sa introduction nitong chapter na ito, sa unang 2 talata, doon mo malalaman na meron palang kusang pinatatamaan si Jesus. Doon sa 3 kwento na iulat niya. At yun ay walang iba kundi ang mga eskriba at pariseo. Sino ba itong mga eskriba at pariseo? Sila ho yung malapit sa templo. Sila yung, kumbaga sa Katoliko, madasalin, palasimba, deboto, at maraming alam tungkol sa pananampalataya, masunurin, at madasalin. Pero, nagbubulong-bulungan daw sila dahil ang Panginoon ay nakita nilang nakikisalo sa hapagkainan kasama ang tinuturing nilang mga makasalanan sa lipunan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ikinuwento niya sa mga eskriba at pariseo ang 3 talinghaga. Bato-bato sa langit, ang tamaan mabukulan sana. Parang ganon. Ang unang kinuwento niyang talinghaga ay tungkol sa pastol na merong 100 tupa at nawalan siya ng isa. At kung paanong iiwan daw ng mabuting pastol yung 99 na tupa para lang hanapin yung nawawalang isang tupa. Ayaw niyang bumalik na 99 lang ang dala niya. Importante sa kanya na kumpleto sila.
At ang pangalawang talinghaga ay tungkol naman sa babaeng meron daw 10 salaping pilak at nawala yung isa. Alam niyo po, itong salaping pilak na ito ay nakakabit sa isang belo na pamana sa isang babaeng kinakasal. At kapag nabungi, nabawasan ng isang salapi, wala nang kwenta yung belo. Kaya maintindihan mo kung bakit naghalughog talaga siya sa buong kabahayan para lang mahanap yung isang nawawala. At ang pangatlo ay tungkol naman sa isang ama na may 2 anak at kung paanong naligaw ng landas yung isa. Nawala ba yung anak? Hindi naman. Mas magandang sabihin, nagwala siya. At maraming magulang nakaranas ng ganito sa mga anak nila, lalo na kapag yung medyo nagbibinata na at nag-a-assert na ng independence. Minsan, hindi na masaway. So, itong bunso ay nagwala. At kung gaano kaligaya daw ang ama nang magbalik ito, na siya namang kinasama ng loob ng masunuring panganay. 2 anak na lalaki, pareho silang mahal ng tatay. Kaya't kahit nandyan ang masunuring panganay, hindi lubos ang kaligayahan ng ama hanggat hindi bumabalik ang anak niyang naliligaw ng landas. At ito nga ang dahilan kung bakit naman nagtampo si panganay. Masama ang loob niya dahil tinanggap siyang muli ng tatay niya. Ramdam mo talaga ang hinanakit sa pananalita niya. Ni hindi niya matawag na kapatid ang kapatid niya. Ang sabi niya, yung anak niyong yan. Yung anak niyong yan. Nang bumalik siya pagkatapos nilustay ang inyong mga kayamanan, pinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Yang anak niyong yan. Para bang sinasabi, para bang ang himutok ni panganay, bakit ba parang siya lang ang anak ninyo? Andi dito naman ako. Hindi ako lumabag sa anumang kautusan ninyo. At saka di ba dapat, wala nang karapatan yung anak niyong yan. Pag sinabing anak niyong yan, ibig sabihin, ang suspetsa ko, favorite niyo yan eh. May favoritism kayo, hindi kayo patas. Sigurado ako, mga magulang, nakaranas na kayo ng ganitong panunumbat minsan sa mga anak ninyo. Totoo ba? Noong bata pa ako sa pagkapare, alam niyo po, napahiya ako. Nung lumapit at humingi ng payo, ang isang ina na hindi mapayapa ang loob dahil isa sa 4 na anak niyang lalaki ay naging drug addicts at nasira ang pag-aaral. Sinabi ko sa kanya na para bang pakonsuelo, Mrs., at least naman ho, may 3 pa kayong anak na puro mababait at responsable. Tinignan niya ako ng masama at ang sabi ba naman niya sa akin, salamat na lang ho. Siguro, kaya ganyan kayong magsalita, ay dahil wala naman kayong sariling anak. Aray, sabi ko. Hindi ninyo alam ang damdamin ng isang magulang. Kaya kayong mga magulang, kayo ang nasa posisyong maintindihan ang puso ng Diyos bilang ama, bilang magulang. Ganoon din kasi siya.
Hindi niya basta iiwan. Hindi niya basta pababayaan o tatanggapin ang pagkawala ng kahit na isa sa mga anak niya. Kaya ewan ko ba kung saan nanggagaling yung minsan sobrang pagkatakot natin sa parusa ng Diyos. Marami pa ring mga Katoliko na para bang ang Diyos na alam nila ay para bang masigasig na itapon tayo sa impyerno kapag tayo'y nagkasala o naligaw ng landas. Totoo ba yun? Hindi. Hindi ganyan ang Diyos. Ayon sa pagpapakilala ni Kristo, Jesus, anak ng Diyos. Ang kwento ng kaligtasan ay tungkol sa Diyos na handa ngang magdusa at mamatay. Handa nga siyang bumaba, manaog sa impyerno, alang-alang sa atin. Kapag ginagawa nating impyerno ang buhay natin, kapag kusang lumalayo tayo sa Diyos ng buhay. Sabi nga niya sa John chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. In my Father's house, there are many rooms. Maluwag ang bahay ng tatay ko. Matalinghaga yon, maluwag. Ibig sabihin, hindi totoo. Nakakaunti lang ang gustong iligtas ng Diyos. Kaya nakalulungkot, di ba? Kapag mayroong ibang mga sekta, mga grupo, na ang paniwala nila, sila lang ang masasave, sila lang maliligtas. Sabi ko, ilang kaya sila? Nasasabi ko tuloy, o di ang lungkot naman ng langit nila, sila-sila lang. Hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng Diyos na nanggagalaiting magparusa imbes na magligtas. Hindi totoo na iilan lang ang gustong papasukin ng Diyos sa langit. Hindi totoo na ang pag-ibig ng Diyos ay para lamang sa mga banal, mga mababait, mga karapat-dapat, mga masunurin. Hindi totoo. Bakit kayo mga magulang? Porke ba maging pasaway ang anak ninyo, hindi nyo na sila anak? Kung minsan nga, kung kailan sila naliligaw ng landas, mas patitindihin ninyo ang atensyon ninyo at pagmamahal sa kanila. Lubhang magselos yung ibang anak ninyo na akala nila may favoritism kayo. Pero hindi pantay-pantay ang atensyon na kailangan ng mga anak. Mahal niyo silang lahat. Pero yung iba, mas dehado, mas nangangailangan ng mas matinding atensyon. Madali lang naman ang magmahal sa mga mababait at karapat-dapat. Kaya paano niyo ako mapapaniwala na ang mahal ng Diyos ay ang mababait lamang? Ang dali-dali naman nun. Wala namang ka-challenge na magmahal ng mga mababait. Ang tunay na challenge ay ang magmahal pa rin kahit ang minamahal mo'y nahihibang. Kahit nawawala siya sa sarili niya, kahit nagkakamali na siya, kahit nalilin lang siya, o nagiging pasaway, o nagiging walang utang na loob, o naliligaw ng landas, na pwedeng mangyari sa kahit kanino sa atin. Dahil siya'y Diyos na lubos kung magmahal, gagawin at gagawin niyang lagi ang lahat ng kailangan upang mailigtas niya ang minamahal niya kahit ipagdusa pa niya iyon. Iyon ang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Diyos na hindi sumusuko. Totoo, igagalang niya
ang ating kalayaan. Kung kusang loob tayong lalayo, wala ba siyang magagawa? Pababayaan ba niya tayo? Hindi. Kung mahulog tayo sa impyerno, sasabihin ba niya sa atin, buti nga sa'yo? Hindi. Kung magdusa ba tayo dahil sa ating kalokohan, masaya siya? Hindi. Kapag nagdusa tayo, magdurusa din siya. Ang Diyos na nagdurusa dahil nagmamahal ng totoo. Pero yung pagmamahal ng taong handang magdusa para sa minamahal, yun lang ang may kapangyarihan na magligtas. At yun po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Maraming beses ko nang nasabi sa inyo, sa aking mga homily, na ang sinisimbolo ng krus para sa atin, mga Kristiyano, ay hindi kamatayan kundi buhay. Hindi kasalanan kundi patawad. Hindi pagkamuhi kundi pag-ibig na walang kondisyon. Hindi pagdurusa kundi pag-aalay ng buhay bilang pantubos sa minamahal. Father Larry, ikaw ngayon ay tinalaga sa komunidad na ito upang magparanas sa iyong pamayanan ng ganyang klaseng pag-ibig ng Diyos bilang Ama sa kanyang mga anak.